Magandang hapon po sa inyong lahat. Batid ko po na tayo po ay naharap ngayon sa isa namang malaking hamon sa ating buhay. Kung tayo ba'y maliligo o maghihilamos lang. Kumusta po kayo ngayong hapon? Mayroon pa po tayong bakanting upuan dito para pantay po pag nag-wave mamaya si Pastor George. Sabay-sabay. Ngayong hapon po ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa mga ngaral. Pero bago po yan, basahin ko muna ang aming script. Ang GFC ay isang simbahan, may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang binigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website sa gfc.com.ph. At kung kayo po ay aming panauhin at may katanungan, mangyari pong lumapit tayo sa aming reception table sa tabi ng entrance po sa likuran pagkatapos po ng aming panambahan. At ikalulugod po naming sagutin kung ano man po ang inyong katanungan. Welcome po muli. Ito po ang Grace Fellowship Church. Si Pastor George po, gaya ng sabi ko kanina, mangangaral sa ikalawang bahagi ng Ecclesiastes o na mangangaral chapter 2 kung paano ibinahagi ni Haring Solomon ang mga pagpapanggap ng karunungan na pinatutunayan na hindi ito sapat upang pasayahin ng tao at ang kanyang konklusyon sa mga taong itinilaga ang kanilang mga puso sa pagtatrabaho at sa kayamanan ng mundong ito. Babasahin ko po ang isang talata sa Kolosas, unang kabanata, talata 16 sa ating pong pagsisimula. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Ang kasulatang ito ay nagpapaalala po sa atin na si Jesus, ang anak ng buhay na Diyos, ay lumikha ng lahat at nagpapanatili ng lahat para sa Kanyang sariling kaluwalhatian at karangalan. Kaya nararapat lamang po na tumanggap po siya sa atin ng papuri at pagsamba. Imbitahan ko po kayong tumayo sa ating pong pag-aawitan.
Sa unang Korinto, Kabanata 1:18 talata, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Habang inihahayag ng krus ang makamundong karunungan bilang kamangmangan, worldly wisdom, ang krus ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Awitin po natin ang krus na luma. Sa burol nung dati ay may krus na luma sa gisag ng puso't tagkot niya. Krus ay tinatangi pagkat ang dakila ay doon nagpamalas ng awa. Ang krus ay aking mamahalin hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihain nang sa wakas putong tanggapin. O ang krus na luma, hamak man sa mundo, kaya man ang tinuturing ko. Pagkat ang kordero niya Diyos sa akin dito, pinako nun sa Kalbaryo. Ang krus ay aking mamahalin hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihain nang sa wakas putong tanggapin. Sa dugong bumahi dun sa krus na luma, may biganing nakakamangha. Doon noon umagos ang dugo ng awa na sa akin nagbawalang sala. Ang krus ay aking mamahalin hanggat tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihain nang sa wakas putong tanggapin. Dun sa krus na luma, sasampalataya, babatahin ang paghugot niya. Darating ang araw, ako ay kukunin ni Jesus at lulwalhatiin. Ang krus ay aking
krus ihahain, nang sa wakas nitong tanggapin ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin. Ano kung gayon ang makapagbibigay kasiyahan sa ating puso at makapagpapahalaga sa ating buhay? Ito ay sa pamamagitan ng paghahanap ng Diyos at pag-uuna sa Kanya sa lahat ng bagay. Unahin ang kaharian ng Diyos at Kanyang katwiran, at ang lahat ay daragdag sa iyo. Alleluia, alleluia. Ang tao'y di lamang tinapay ang kinabubuhay, kundi bawat salita mula sa Diyos. Alleluia, alleluia. Magsabit ibibigay sa iyo, hanapit mahanap, kumatok at iyo'y pagbubuksan sa iyo. Alleluia, alleluia. Lumapit ka lamang kay Jesus sa Kanyang katwiran, sasanay siya lamang tanging pagtubos. Alleluia, alleluia. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa muna sa banal na kasulatan. Mateo, Kabanatang 6, talatang 19 hanggang 21. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Mateo, Kabanatang 6, talatang 19 hanggang 21. Maaari na po tayong maupo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, unang-una po ay nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito na kami po ay magkasama-sama dito sa aming pananambahan. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga puso't isipan, naway kung may mga bagay na humahadlang sa aming pananambahan sa inyo, tanggalin niyo po sana ito.
Patawarin niyo kami, O Diyos, kung kami po man ay nagkasala sa inyo, kung kami man po ay naging masyadong abala sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito at nakalimutan namin na bigyan ng panahon ang aming pag-aaral, ang aming pananalangin, ang aming pagninilay-nilay ng inyong salita. Panginoon, patawarin niyo po kami. Kung kami man ay naging insensitive sa mga pangangailangan ng aming mga kapatiran, Lord, patawarin niyo po din kami. At kung kami man ay minsan ay nagiging mayabang o di kay offensive sa aming pananalita at nakakasakit kami ng aming kapwa, humihingi po kami ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami man ay naging unfaithful sa inyo sa mga nagdaang araw na ito. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang aming bansa, ang mga leader ng aming bansa. Panginoon, alam niyo naman po itong kaguluhan na sa aming kalagitnaan. Kami ay humihiling ng inyong kaawaan, Panginoon. Mahabag ho sana kayo sa amin. Gabayan niyo po sana ang aming mga leader. Kung baluktot man ang kanilang pag-iisip, naway ituwid niyo po ito. At sana ay kung mamarapatin niyo ay makakilala din sana sila sa inyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Tinataas ko rin po sa inyo ang aking mga kapatiran, itong aming iglesia. Lord, alam niyo naman yung mga kapatiran namin na may sakit, na may karamdaman. Panginoon, naway hipuin niyo po sana sila at bigyan niyo po ng kagalingan. At sa mga kapatid ko na may pangangailangan o di kaya naman ay dumadanas ng sakit sa kanilang mga puso dahil sa dahil sa alitan sa kamag-anak o kaibigan o kapatiran, Lord, kayo na po sana ang mag-minister sa kanila. Tulungan niyo po sila na mapagtagumpayan itong mga pagsubok na kanilang dinaranas. At Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang nalalabing oras pa na ito sa hapong ito. At tinataas ko sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang mangusap sa aming lahat. At naway mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian dito sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Lord's Day sa inyo. Tayo po ay nasa chapter 2 pa rin ng ating pag-aaral dito sa aklat ng Ecclesiastes. Kaya kung maaari po, dun sa inyo na kaya pang tumayo, ay magsitayo po tayo at ating babasahin itong ating pangunahing talata na makikita sa Ecclesiastes chapter 2 verse 12 to 26. Kaya't ako'y bumaling upang isaalang-alang ang karunungan, ang kaululan at ang kahangalan. Sapagkat ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari? Ang kanya lamang nagawa na. Nang magkagayoy aking nakita na ang karunungan ay nakakahigit sa kahangalan, na gaya ng liwanag na nakakahigit sa kadiliman. Ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo, ngunit ang hangal ay lumalakad sa kadiliman. Gayon may aking nakita na isang kapalaran ang dumarating sa kanilang lahat. Nang magkagayoy, sinabi ko sa aking sarili, kung ano ang nangyari sa hangal ay mangyayari rin sa akin. Kaya't bakit pa nga ako naging napakarunong? At sinabi ko sa puso ko na ito man ay walang kabuluhan. Sapagkat kung paano napantas ay gayon din sa hangal. Walang alaala magpakailanman, na sa mga araw na darating ay malilimutan ng lahat. At kung paanong ang pantas ay mamamatay, ay gayon ang mangmang. Sa gayoy kinamuhian ko ang buhay, sapagkat ang ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin, sapagkat lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Kinamuhian ko ang lahat kong pagpapagal na aking ginawa sa ilalim ng araw. Yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. At sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang hangal? Gayon man ay mamumuno siya sa lahat ng aking pinagpaguran at sa aking ginamitan ng aking karunungan sa ilalim ng araw. Ito man ay walang kabuluhan.
Kaya't ako'y bumalik at aking ibinigay ang aking puso sa kawalang pag-asa sa lahat ng gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Sapagkat kung minsan ang taong gumawa na may karunungan, kaalaman at kakayahan ay iiwanan ang lahat upang pakinabangan ng taong hindi nagpagod para dito. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan. Sapagkat ano ang natatamo ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa at pinagpaguran sa ilalim ng araw? Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ang kanyang gawa ay pagdaramdam. At pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Ito man ay walang kabuluhan. Walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos. Sapagkat sinong makakakain o sinong makakapagtaglay ng kagalakan na hiwalay sa Kanya? Sapagkat ang tao na kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. Ngunit sa makasalanan ay ibinibigay niya ang gawain ng pagtitipon at pagbubunton upang maibigay sa Kanya na kinalulugdan ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng Kanyang salita. Pwede na po tayong magsiupo. 3 punto po ang ating dadaanan sa hapong ito. Una, ang kawalang kabuluhan ng ating karunungan. Pangalawa, ang kawalang kabuluhan ng ating pagpapagal. At yung pinakahuli, ang kawalang kabuluhan ng buhay na walang Diyos. Alam po ninyo, itong aklat ng Ecclesiastes, ito ay tinuturing na isang wisdom literature, no, o aklat ng karunungan, na kung saan ay dito natin nakukuha yung mga masasabi nating mabubuti at praktikal na mga payo. Pero alam nyo, dun sa mga nakabasa na sa Ecclesiastes, ang sabi nila, para namang napaka-negatibo at depressing itong aklat na ito. Do totoo, kung sa unang pagbabasa, medyo sasabihin mo, parang pessimistic naman itong si Solomon. Pero alam ninyo, in reality, ang gusto lang mangyari ni Solomon ay makita ng tao nung kanyang mambabasa na ang katalinuhan, ang kayamanan, ang kasiyahan, kung wala ang Diyos, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. No? Without God in the equation, everything is meaningless. Yun ang sinasabi ni Solomon. Ang sabi nga rito, di ba, si Solomon, lahat ng makita niya, lahat ng ginusto niya, kinukuha niya. No? Ine-experience niya. There is no slacking off. No, tuloy-tuloy yan. He indulged himself to whatever his heart or his flesh desired to do. Pero alam niyo, pagkatapos ng lahat ng karanasan na yun, pagkatapos ng pagpapakasasa niya sa laman, anong sabi niya? Sabi niya, lahat ng ito ay walang kabuluhan. It was striving after wind. Walang saysay. Sabi niya, there was no profit under the sun. At yan yung natutunan natin last Sunday, no, dun sa sermon ni Pastor Rafi. No, nagpakasasa talaga itong si Solomon sa lahat ng klase ng pleasure or ng kasiyahan. Alam nyo, bilang pinakamatalino at pinakamayaman na tao sa mundong ito, noong mga panahong yun, at even up to now, ang sabi ng mga Bible scholars, walang tatalo talaga sa kanyang katalinuhan at kayamanan noon. Ginawa niya ang lahat. Sinubukan niya ang lahat. Wala siyang pinatawad. Pero alam niyo, pagkatapos ng lahat, ang sabi niya, there is no satisfaction. No, hindi siya nasiyahan. At ito ay totoo. Isipin nyo na lang, kahit tayo pagka naabot na natin yung gusto nating maabot, sabihin natin gusto natin ng kotse o ng bahay at lupa, o di kaya makuha ko yung posisyon na ito sa trabaho, pero pag nakamit mo na ang lahat ng yan, what's the next thing that you will say? Sasabihin mo, I want more. Ito lang, gusto ko na rin yun, gusto ko na rin yan. Alam nyo, kung wala ang Diyos sa buhay natin, there is no contentment, there is no satisfaction, walang kasiyahan.
At ito yung magiging tema natin sa buong pag-aaral natin ng aklat ng Ecclesiastes. No? At ang talata natin ngayon, ang pag-uusapan naman natin dito, ay ang kawalang kabuluhan ng karunungan at ng gawa o di kaya pagpapagal. Punta na natin yung ating unang punto, ang kawalang kabuluhan ng ating karunungan. Verse 12, "Kaya't ako'y bumaling upang isaalang-alang ang karunungan, ang kaululan at ang kahangalan. Sapagkat ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari? Ang kanya lamang nagawa na." Dito makikita natin itong mga ngaral, sino yun? Si Solomon, na binibigay sa atin yung detalye na kanyang nadiscover nung pinag-aralan niya ang karunungan at kahangalan. No? Wisdom is karunungan, madness, kaululan, folly, kahangalan. Kasi kung titingnan ninyo, kung naalala nyo yung 2 Sundays ago pa, sa chapter 1 verse 17, yung tinuro ni Pastor Pedro, ang sabi doon ng mga ngaral, sabi niya, ipinukaw ko ang aking isip o binigyan ko ng panahon o ng pansin itong karunungan, itong kaululan at kahangalan. Ibig sabihin, pinag-aralan niya ito. Kaya pagdating dito ngayon sa chapter 2 verse 12, pinapakita na niya sa atin yung kanyang analysis, no, yung kanyang study, yung kanyang pag-aaral. Yung karunungan na binabanggit dito nung mga ngaral ni Solomon, ito ay hindi tumutukoy sa karunungan na galing sa Diyos. No, yung divine wisdom, hindi po. Kundi earthly wisdom. Yung karunungan na nanggagaling sa mundo. And this type of wisdom, actually, ang sabi ni Solomon, pwede ito makapagbigay sa atin ng success, ng katagumpayan and accomplishments dito sa mundong ito. Katulad na lang nabanggit last Sunday, di ba? Si Solomon, lahat nakamit niya, di ba? Sabi niya, nakapagpatayo siya ng mga mansyon, ng mga bahay. No, he planted vineyards, parks, and what else? Di ba? Ano pa? Nakabili siya ng mga alipin, ng mga singers, ano pa? Pilak at ginto, lahat nabili niya. At hindi lang yun. Lahat ng magustuhan ng kanyang mga mata, hindi niya pinigilan ng kanyang sarili. Lahat yan ay kanyang nakamit. At sa pamamagitan din ng karunungan ni Solomon, ay kanyang natipon ang napakaraming kayamanan at ang kalakip nun ay yung kasiyahan, yung pleasure na kasama nito. Tapos yung binanggit naman niya na kaululan at kahangalan, alam niyo kung titingnan ninyo kung isasalin ito sa wikang Hebreo, iisa lang ang ibig sabihin nun. Sa wikang Ingles, ang ibig sabihin nun is foolishness. Or sa Tagalog, kahangalan nga. No, alam po ninyo, ang mga hangal ay kadalasang walang katinuan sa kanilang pag-iisip. Mahina ang kanilang panghuhusga at kung minsan ay pabigla-bigla sila sa kanilang mga desisyon at ginagawa. No, gumagawa sila ng mga maling desisyon dahil hindi nila ito pinag-isipang mabuti. At mamaya sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin dito, makikita natin kung paano gagawin ng mga ngaral yung i-differentiate niya itong mga marurunong sa mga hangal. And going back to verse 12, ang sabi rito, sapagkat ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari? Ang kanya lamang nagawa na. Diba? What else can Solomon's successor do? Except to do what he already did. Kundi gawin lang yung nagawa na niya. Meaning, hindi nila pwedeng i-outdo or outthink itong si Solomon. Kasi siya yung pinakamagaling at pinakamatalinong tao nung mga panahon yun. Ang gusto lang sabihin ni Solomon sa kanyang mga mambabasa, sabi niya, ay ito, huy, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ako to. Hindi lamang dahil sa isinulat niya ang aklat na ito sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ang sinasabi niya rito, marami na akong naranasan. Lahat yan, sinubukan ko na.
Pero hindi lang yun eh. Dahil siya rin nga yung pinakamatalinong tao na nabuhay, siya ang pinakakapani-paniwala na tao na makakapagsabi tungkol sa karunungan at kahangalan. Dinanas niya ang lahat, tinignan niya ang lahat, pinag-aralan niya ito. Kaya dapat lamang siyang pakinggan. Noon, di ba may kasabihan tayo na bata, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Parang yan ang sinasabi ni Solomon sa mga mambabasa niya. Atras tayo ng konti sa Ecclesiastes 2, verse 9 to 10. Basahin ko to. Kaya naging dakila ako at nahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking karunungan ay nanatili naman sa akin. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko pinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Alam naman natin lahat na siya talagang pinakamatalino at pinakamayamang tao na nabuhay sa mundong ito. Sabi nga niya, anuman ang nakita ng kanyang mata ay hindi niya ito tinanggihan. Hindi niya ipinagkait ang kanyang puso sa anumang kasiyahan. Kumbaga sa wikang Ingles, what Solomon wants, Solomon gets. At gayon pa man, sa lahat ng ito, sinabi niya na ang kanyang karunungan ay nananatili sa kanya. Ibig sabihin, kaya niya dinanas itong mga kasiyahang ito na ito ay upang mapag-aralan niya ito. Kung ano ang kakahinatnan nito. Talagang pinag-aralan niya. Kaya sinubukan niya ang lahat. At ano ang kanyang konklusyon? Ano ang kanyang nakita? Dito sa mga susunod na talata niya, sasabihin. Sa verse 13 and 14, sabi niya, nang magkagayoy aking nakita na ang karunungan ay nakakahigit sa kahangalan, na gaya ng liwanag na nakakahigit sa kadiliman. Ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo, ngunit ang hangal ay lumalakad sa kadiliman. Yung pantas ay yung mga taong marurunong, yung mga wais. No? Dito, sinasabi ng mga ngaral na ang karunungan ay higit sa kahangalan, gaya ng liwanag na higit daw sa kadiliman. Ang salitang nakakahigit sa wikang Hebreo ay nangangahulugang mayroong kalamangan o higit nakita. Maliwanag na sinasabi ni Solomon dito na ang karunungan ay may kalamangan sa kahangalan. Gayon din ang liwanag sa kadiliman. At pagkatapos ay sa talatang 14, sinimulan na niyang ipakita ang pagkakaiba ng mga taong marurunong sa mga taong hangal. Ang sabi niya, ang mga mata ng pantas o ng marurunong ay nasa kanyang ulo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang marurunong na tao, yung mga wais, ay nakakaunawa kung ano ang nasa harapan nila. Nagagawa niyang baybayin ang buhay ng may pag-iingat. At dahil dyan ay nakakagawa siya ng mga tamang desisyon sa buhay. Kahit na dumaan siya sa mga hadlang o pagsubok ng buhay na ito. Pero paano naman yung mga hangal? Ang mga hangal daw, pinipili parati ang lumakad sa dilim. Naranasan nyo na bang lumakad sa dilim? Di ba mahihirapan kang maglakad? Kasi hindi mo nakikita yung kung ano yung nasa harapan mo eh. Hindi mo makita kung saan ka papunta. Na hindi ka makapag-navigate. Hindi ka makapag-discern kung tama ba yung dinadaanan mo. At yan ang nakakalungkot na katotohanan na nangyayari sa mga taong hangal. Meron nga silang mata, ngunit dahil pinili nila ang kadiliman, wala sila ngayong makita. At ito ang dahilan kung bakit gumagawa sila ng mga maling desisyon sa buhay. Sorry hinihika na kasi ako.
Ngayon, sinisikap ni Solomon na ipakita sa kanyang mga mambabasa na ang karunungan ay tumutulong sa iyo sa paggawa daw ng tamang desisyon. Ang marurunong na tao, pipiliin nila na lumakad sa liwanag. Yun ang gagawin nila. Bakit? Para makita nila kung saan sila papunta. Makita nila ang kanilang dinadaanan. Nagagawa nilang mag-navigate ng maigi sa buhay nila. At dahil doon, ay nararanasan nila ang kapayapaan, ang tagumpay, at kaginhawaan. Habang ang hangal, dahil pinili niya ang kadiliman, hindi niya talaga makita yung kanyang pupuntahan. At ito ang dahilan kung bakit sila parating natitisod, nadadapa, nahuhulog. Gumagawa sila ng mga maling desisyon sa buhay batay sa kanilang emosyon at hindi sa tamang pag-unawa ng kanilang sitwasyon. At ito ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo ang kanilang mga buhay. Tingnan natin ngayon yung verse 14 up to verse 16. Gayon may aking nakita na isang kapalaran ang dumarating sa kanilang lahat. Nang magkagayoy, sinabi ko sa aking sarili, kung ano ang nangyari sa hangal ay mangyayari rin sa akin. Kaya't bakit pa nga ako naging napakarunong? At sinabi ko sa puso ko na ito man ay walang kabuluhan, sapagkat kung paano sa pantas ay gayon din sa hangal. Walang alaala magpakailanman na sa mga araw na darating ay malilimutan ng lahat. At kung paanong ang pantas ay namamatay ay gayon ang mangmang. No, yung pantas, marurunong mangmang yung mga hangal. At gayon pa man, sabi ni Solomon, kahit na ang marurunong ay may kalamangan sa mga hangal, ang sabi niya, isang kapalaran din pala ang aming kakahinatnan. Ano yun? Pareho din silang mamamatay. At ang katotohanan ito ay nagdulot sa kanya ng pag-question. Hindi lang pag-question sa kanyang sarili. Pagkamuhi na rin sa kanyang karunungan. Nainis na siya tuloy sa kanyang karunungan. Sabi niya, bakit pa nga ako naging napaka-marunong? Kung ang marurunong at ang hangal ay pareho namang haharapin ang kamatayan. Paano nga ba na ang karunungan ay nagkaroon ng kalamangan kaysa kahangalan? Mabuti pa nga yung mga hangal Hindi nila inaalala tungkol sa hinaharap o tungkol sa kamatayan. Ngunit para sa matatalino, katulad na lang ni Solomon, nakikita niya ang lahat Nakikita niya ang katotohanan, nakikita niya ang kawalang kabuluhan ng buhay na ito. Dahil isang araw ay mamamatay din siya. Katulad nung hangal na tao. At ang sabi pa niya rito, lahat ay malilimutan. Everything will be forgotten. Kung mamamatay ka din naman, sabi ni Solomon, tila walang kabuluhan ang paghahanap para sa karunungan or wisdom. Dahil sa kamatayan din patungo ang lahat. Kapag namatay ka na, magiging irrelevant ka na sa mundong ito. Ang mabubuti at makabuluhang bagay na ginawa mo noong nabubuhay ka pa, mawawala lahat yan na parang bula. Maglalaho ito, bigyan mo lang siguro ng ilang henerasyon, kahit mga 100 taon, lahat ng iyan ay malilimutan na tungkol sa iyo. May nakita nga ako isang FB post na kung saan sinabi nila yung libingan ni John Knox. No, si John Knox ay he is one of the fathers of the Protestant Reformation. Kasama nila Zwingli, nila Martin Luther. Ang sabi, yung libingan daw niya sa ngayon ay makikita sa loob ng isang parking lot. Specifically, parking space number 23. Imagine, isang napakakilalang tao, ngayon ang kanyang libingan ay nasa isang parking lot na lamang.
na paparadahan ng mga sasakyan. No, that shows you how easily we can be forgotten. No matter how significant or important you are when you were alive. Kaya ano ang silbi ng karunungan at kayamanan kung isang araw na lang tayong lahat ay mamamatay at makakalimutan? Ang lahat ng ito, sabi ni Solomon, ay walang kabuluhan. Lahat ay walang saysay. Kaya pagdating sa verse 17, sabi ni Solomon, sa gayoy kinamuhian ko ang buhay, sapagkat ang ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin, sapagkat lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Ngayon, dito mo mararamdaman ang pakiramdam ng kakulangan o emptiness nitong mga ngaral or si Solomon. Hanggang sa puntong kinamumuhian na niya ang buhay na ito. Sabi niya, I hated my life. At kahit na nasa kanya na ang lahat at naranasan na niya ang lahat ng kasiyahan na maibibigay ng mundong ito, sinabi niya, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. You are only striving after the wind. At ito ang dahilan kung bakit karaniwan nating nakikita sa mga balita sa panahon ngayon o pati sa social media, no, tungkol sa mga sikat na tao na mayroon ng kayamanan, katanyagan at kagandahan, ngunit gayon pa man, mas pinili pa rin nila na kitilin ang kanilang sariling buhay. Bakit? Bakit nila ginawa yon? Dahil napagtanto nila kapag naabot na nila ang rurok ng tagumpay, wala palang saysay ito. Nabigo sila dahil napagtanto nila na kung ano ang nagawa o kung ano ang kanilang nagawa at yung naipon nila sa buhay na ito, hindi ito kayang punan yung kakulangan o emptiness sa kanilang kalooban. Na tanging Diyos lamang ang pwedeng magpuno nito. At dahil dyan, napagpasyahan ng mga ngaral o ni Solomon na ang lahat ng kanyang ginawa sa ilalim ng araw ay pabigat lamang daw sa kanya. Masakit sa kanya na makita ang lahat ng mga bagay na ito na kanyang pinaghirapan at pinagsikapan ng buong buhay niya ay wala palang kabuluhan. Lahat daw ay walang saysay. Kaya naman sa susunod nating punto, ipinaliwanag niya ngayon kung bakit naging mabigat sa kanya yung gawain o yung pagpapagal na ginawa niya sa ilalim ng araw. Wala daw itong kasiyahan, pawang kabigatan. Tingnan natin yung ating pangalawang punto, ang kawalang kabuluhan ng ating pagpapagal. Verse 18 and 19, kinamuhian ko ang lahat kong pagpapagal na aking ginawa sa ilalim ng araw. Yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. At sinong nakakaalam kung siya ay magiging isang pantas o isang hangal? Gayunman ay mamumuno siya sa lahat ng aking pinagpaguran. At sa aking ginamitan ng aking karunungan sa ilalim ng araw, ito man ay walang kabuluhan. Dito, sinimulan na ni Solomon na ipaliwanag kung bakit kinasusuklaman niya ang bunga ng kanyang pagpapagal. Bakit? Dahil daw ito ay kailangan niyang iwan yung lahat ng kanyang kayamanan at ari-arian na kanyang pinaghirapan at pinagsikapan sa taong susunod sa kanya. At sino yun? Walang iba kundi yung kanyang anak na si Rehoboam, na siyang tagapagmana ng kanyang trono. At kahit na ang kanyang anak ang papalit sa kanya, hindi siya sigurado Hindi siya sigurado kung siya ay magiging isang marunong o isang hangal na hari. At sa palagay ko, alam na naman natin kung ano ang nangyari sa kaharian nung si Rehoboam na ang namuno. Disaster. No? Disaster ang nangyari. Nabigyan ko kayo ng konting background. Actually, ito yung nangyari. Nung si Rehoboam ay naging hari na,
yung mga Israelita ay pumunta sa kanya kasama si Jeroboam. Si Jeroboam ay actually napunta sa Ehipto. Dahil nung malaman ni Solomon yung propesiya ni Ahijah, ng propetang Ahijah, na yung 10 tribo ng Israel ay mapupunta kay Jeroboam, gusto siyang patayin ni Solomon. Kaya siya tumakbo papuntang Ehipto. Kaya ngayon, nung namatay na si Solomon, pinabalik siya ng mga Israelita, balik ka na Jeroboam, wala na si Solomon. Kaya nung panahon na ito, ay kasama siya ng mga Israelita na lumapit kay Rehoboam. At ang ginawa nila ay gumawa sila ng isang request, a fair and reasonable request, na kung saan hinihiling nila na sana ay bawasan yung mabigat na pamatok na ipinatong sa balikat ng mga Israelita. Pero ang nakakalungkot dito, hindi nakinig si Rehoboam dun sa payo ng mga matatanda. Bagkus ang pinakinggan niya ay yung payo ng kanyang mga dabarkads, yung kanyang mga barkada. At ano yung payo ng kanyang mga dabarkads? Wag mong ibigay yung hinihiling nila. Dagdagan mo pa yung pabigat. At dahil dyan, anong nangyari? Nagkatotoo tuloy yung propesiya ni Ahijah. Dahil nagrebelde ang mga Israelita. At tunay nga na yung 10 tribo ay napunta kay Jeroboam. At 2 ang natira kay Rehoboam. Tingnan natin yan sa unang mga hari, chapter 11, verse 30 to 31. Hinubad ni Ahayas o ni Ahijah ang bagong kasuotan niya at pinagpunit-punit ng 12 piraso. At kanyang sinabi kay Jeroboam, kunin mo para sa iyo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Solomon at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo. No, kaya ngayon, itong 10 lipi o 10 tribo na pinamumunuan ni Jeroboam, ito yung tinatawag natin ngayong Northern Kingdom of Israel. At tapos yung 2 tribo o lipi na pinamumunuan ni Rehoboam naman, ang tawag natin dyan ay yung the Southern Kingdom of Israel or the Kingdom of Judah. Kung saan doon nakalugar itong templo na ginawa ni Solomon doon sa Jerusalem. And somehow I believe itong si Solomon, he already got a glimpse of what might happen kapag itong anak niya na si Rehoboam ang siya nang maging hari ng kanyang kaharian. At ito ang dahilan kung bakit niya sinabi na kinamumuhian niya itong bunga ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagpapagal. Bakit? Kasi daw, iiwan niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan o itong buong kaharian sa isang tao na hindi siya nakakasiguro, nakakayaning pamunuan ang kaharian ng ito ng katulad ng kanyang pamumuno. At nakikita na ito ni Solomon. Lahat ng kanyang naipon na mga kayamanan, yung buong kaharian, lahat ay mapupunta sa kanyang anak, who is obviously unwise and full of himself. Kaya nga ang conclusion niya, ano sabi niya, ito man ay walang kabuluhan. It is meaningless. Alam niyo kung bakit? Bakit meaningless? Dahil ang disenyo naman talaga ng Diyos sa tao, lahat ng bagay na meron ka, iiwan mo lahat yan. Wala ni isang kusing na pwede mong dalhin sa kabilang buhay. Lahat yan may iiwan dito. I saw someone posted and quoted what RSA said. Kilala niyo si RSA, di ba? Si Ramon Ang.
Sabi ni Ramon Ang, di ko lang naitagalog na, sabi niya, life can be short and death can be sudden. You cannot bring wealth to your grave, not even your wristwatch. Kahit daw relo mo, hindi mo madala sa iyong libingan. Doon meron iba, alam ko, pinasusuot nila kahit patay na. Pero anong ibig niya sabihin? Wala kang madadala sa kabilang buhay. Lahat yan iiwan mo. Ngayon, hindi ko alam, baka alam ni RSA itong Ecclesiastes, pero alam nyo, yung sinabi ni RSA, natumbok niya eh. Itong sinasabi ni Solomon, na wala ka talagang pwedeng dalhin papunta sa kabilang buhay. Lahat yan iiwan mo dito sa mundo. And this is the reason why, kung inilalagay mo ang iyong pagtitiwala sa mga makamundong kayamanan, alam ninyo, madidisappoint ka lamang. Bakit? Kasi iiwan mo din yan lahat. Yung pinakapaborito mong sapatos, pinakapaborito mong damit, pinakapaborito mong kotse, pinakapaborito mong anak o apo, lahat yan, pag namatay ka, iiwan mo. And according to Solomon, all is meaningless. Everything is meaningless. Kaya kung titingnan natin sa verse 20 and 21, sabi ni Solomon, kaya't ako'y bumalik at aking ibinigay ang aking puso sa kawalang pag-asa sa lahat ng gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Sapagkat kung minsan ang taong gumawa na may karunungan, kaalaman at kakayahan ay iiwanan ang lahat upang pakinabangan ng taong hindi nagpagod para dito. Ito man ay walang kabuluhan at malaking, sabi pa niya, malaking kasamaan. No, bakit niya sinabing ganong malaking kasamaan? Kasi nga, yung lahat ng pinaghirapan niya, yung lahat ng pinagtrabahuhan niya, ay iiwan lamang niya sa taong, o ang isang taong makikinabang dyan ay yung hindi naman nagtrabaho para dito. Now, the one who will benefit is someone who did not even work for it. Pero mapupunta sa kanya ang lahat. Alam niyo, merong kasabihan na Chinese proverb. Nasabi rito, Cai san buhay kao te sa tay. Naintindihan niyo ba yun? Hindi. Okay, buti na lang. Binebenta ko na kayo. Hindi, ang ibig sabihin nun, yung kayamanan ay hindi aabot o hindi lalagpasan o hindi magsusurvive ng pangatlong henerasyon. Meron kasing kaming kasabihan na yung first generation, sila yung magtatayo. They will build it. Yung second generation, they will maintain or expand it. And then yung third generation, they will squander it. Kumbaga, ubusin nila yan. Now, don't take this as a biblical proverb. No, hindi yan salita ng Diyos. No, salita yan ng isang inchik na philosopher. Hindi ko alam, baka ako pala yun. Hindi. No, na pwede natin sabihin may katotohanan kasi nakita nating may nangyaring ganun eh. Ilang beses na. Pero alam ninyo, kung mayroon tayong pagkakatiwalaan, dapat kung ano ang sinasabi ng Biblia. At mayroon sinasabi ang Biblia. Ang sabi niya na ang ama daw, dapat ang impluensya niya ay hindi lang sa kanyang anak, kundi hanggang sa anak ng kanyang anak. Even up to the third generation. And you can see that in Deuteronomy 4, verse 9. Pero ang realidad, ayon kay Solomon, yung, ano ba yung legacy sa Tagalog? Ha? Ano? Pamana? Okay. O basta yung legacy na lang, no? Yung legacy na itinayo niya, sabi nga niya, it is meaningless and a great evil. Great evil kasi nga ibibigay niya sa isang taong hindi naman pinaghirapan ito. Kumbaga buong puso, dugo at paawis niyang ibinigay ang lahat, tapos mapupunta lamang ito kanino?
kay Rehoboam. Ngayon, hindi ko naman sinasabing mali no, na ibigay mo sa iyong mga anak yung mga pinaghirapan mo kung ikaw ay namatay na. Hindi po yan ang sinasabi dito ni Solomon. Kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagpapakahirap, di ba, para sa ikabubuti ng mga anak natin, di ba? O kung pwede nga hanggang sa apo natin eh. Pero kung magiging totoo lang tayo, hindi lang naman para sa mga anak natin yan eh. Para sa sarili din natin eh, di ba? Para sa kaginhawaan din natin. Para sa reputasyon din natin. Pero dito sa kaso ni Solomon, nasa puntong ito, kung saan ay nasa bandang dulo na ng kanyang buhay nakita na niya kung ano ang pag-uugali nitong anak niya na si Rehoboam. Nakikita niya na na hindi niya kaparehas pagdating sa kanyang pag-iisip, sa kanyang karunungan. At saka yung panahon na ito, alam na niya yung propesiya na binigay ni Ahayas, na kung saan nga na sinasabi yung kanyang kaharian ay mahahati. At ito ay nagdala talaga ng matinding kalungkutan and despair dito kay Solomon. Kaya nga ang tingin niya sa lahat ng kanyang mga pinaghirapan, sabi niya, o yung kanyang pagpapagal, all of it are painful and grievous. Tingnan natin sa 22 verse 23. Sapagkat ano ang natatamo ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa at pinagpaguran sa ilalim ng araw. Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ang kanyang gawa ay pagdaramdam. At pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Ito man ay walang kabuluhan. Alam nyo, totoo na kung babalikan ninyo yung Genesis chapter 3, totoo na pinarusahan ng Diyos si Adan nung siya ay nagkasala. At ano yung kaparusahan na binigay sa kanya? Isinumpa ng Diyos ang lupa na kanyang pinagtatrabahuhan. No? Nasabi niya, in toil or in hardship or even pain, shall he eat of it all the days of his life. Pero alam ninyo, ang sinumpa dito ng Diyos ay hindi yung kanyang pagpapagal o yung kanyang paggawa. Ano ang sinumpa dito? Yung lupa ang isinumpa ng Diyos. Kasi kung titingnan ninyo sa Genesis chapter 2 verse 15, ang sabi ron, nung nilikha ng Diyos si Adan, ay dinala niya si Adan saan? Sa hardin ng paraiso, Garden of Eden. At iniwan siya doon para ano? Para magbungkal. Para magtrabaho. Nagsimula lang naging pabigat o mahirap ang trabaho ay nung isinumpa ito ng Diyos. Nung si Adan ay nagkasala at isinumpa ng Diyos ang lupa. Tandaan ninyo, yung pre-fall, hindi pa mahirap ang pagtatrabaho. Madali. Madali kung titingnan mo ang Biblia. Naging pabigat lang ito nung ito ay isinumpa na ng Diyos. At ano ang sabi ni Solomon? Ito rin ay walang kabuluhan. Ito ay walang saysay. Yung nga lang, ang nakakalungkot dito, may mga tao na ginagamit ito bilang palusot sa kanilang katamaran. Walang saysay pala yung pagtatrabaho. Hindi na lang ako magtatrabaho. Mali yung pag-iisip natin kapag ganyan. And this is why for Solomon, looking back, nung tinitingnan niya yung dumaan, natanto niya na ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang pagpapagal, ito daw ay puro kasakitan at kalungkutan. Why? Because he said that even at night, his mind does not rest.
kahit tuwing gabi, hindi raw nagkapagpapahinga ang kanyang isip. No, nakaka-relate ba kayo dyan kay Solomon? Di ba, we work 8 hours a day, for some even more. Siyempre, pagod na tayo, uwi tayo, gusto nating magpahinga. Pero madalas, nasan yung utak natin? Nasan yung isip natin? Naiwan dun sa opisina. Pinag-iisipan mo kung paano mo nahaharapin yung mga problema bukas. At dahil dyan, tuwing ikaw ay natutulog na, napapaniginipan mo tuloy. Di ba? Kaya pagising mo, parang pagod ka pa rin. Parang hindi ka nakapagpahinga. And I think this is the reason why we always look forward to yung vacation. Di ba? Yung bakasyon. No, taking a break. No, we want to take a break from this vicious cycle that we call work. Pero alam ninyo, yung pagpapagal, yung gawain, yung trabaho, kung wala ang Diyos sa kalagitnaan natin, talagang mahihirapan ka. Pero kung nariyan ang Diyos sa kalagitnaan, kahit gaano kabigat, kahit gaano kadami, dahil meron kang purpose, may layunin ka, at alam mo na ito ay inilaan ng Diyos para sa iyo, mayroon kang kasiyahan. At pupuntahan na natin ang pinakahuling punto. Ang kawalang kabuluhan ng buhay na walang Diyos. Ang sabi sa verse 24, walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos. Sapagkat sinong makakakain o sinong makapagtataglay ng kagalakan na hiwalay sa Kanya? Sapagkat ang tao na kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. Ngunit sa makasalanan ay ibinibigay niya ang gawain ng pagtitipon at pagbubunton upang maibigay sa kanya na kinalulugdan ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Kahit na, sabi ni Solomon, kahit na walang pangmatagalang kasiyahan sa atin, no, yung dito sa mga ari-arian natin dito sa lupa, sinasabi pa rin sa atin ni Solomon dito, nakapagbibigay din daw pa rin ito ng kasiyahan. Hanggat as long as ang Diyos ay nasa kalagitnaan. No, inihahambing ngayon ni Solomon ang isang tao na mabuti sa kanyang paningin at isang tao na makasalanan dito sa talatang ito. No, ibig sabihin, ipinaghahambing niya ngayon itong isang mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Sa taong mabuti sa kanyang paningin, ang sabi rito ay binibigyan niya raw ng karunungan, kaalaman at kagalakan. Ngayon, ano ba yung karunungan o kaalaman at karunungan na sinasabi rito ni Solomon? Alam po ninyo, hindi na ito yung karunungan o kaalaman na galing sa mundo o yung earthly wisdom, hindi na po. What he is talking about here is divine wisdom. No, yung kaalaman at karunungan na nanggagaling mula sa ating takot o paggalang sa Diyos. Tingnan ninyo sa mga Kawikaan, chapter 9, verse 10. Ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. You see, Solomon trying to experience and enjoy worldly wealth and pleasures apart from God. Pero ano yung kanyang konklusyon? Ang sabi niya, ito rin ay walang saysay, walang kabuluhan. And this is why, pagdating natin dito sa last part ng chapter na ito yung tanong niya, ito yung sabi niya, sinong makakakain o sinong makapagtataglay ng kagalakan na hiwalay sa Kanya o hiwalay sa Diyos? Now, kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, whether you have much or you have less in this world, as long as ang Diyos ay nasa iyong kalagitnaan, ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Solomon, meron kang kasiyahan. Meron kang kasiyahan.
Dapat meron. Hindi parang miserable parati ang buhay mo. Hindi pwedeng ganyan. Kasi hindi yun ang ibig sabihin ng sinasabi rito ni Solomon. Akala kasi natin, kung may pera ka lang at saka lang masisiyahan. Ang daming may pera nga na nagpapakamatay. So hindi mo pwede maging basehan yan. Marami tayong nakikitang naghihikaos pero parating nakangiti. Siya pa yung nagtatanong kung meron ba siyang maitutulong kahit naghihikahos na sa buhay. Bakit ganun? Ang pagkakaiba dyan, dahil meron siyang Diyos sa buhay niya. Tingnan natin ang sinabi rito ni Solomon sa Ecclesiastes 5:19. Gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito at tanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod. Ito'y kaloob ng Diyos. Nakita niyo yan? This is the gift of God. Ito ay kaloob ng Diyos. Ngayon, listen carefully. Hindi kailanman na sinalungat ni Solomon yung mga sinabi niya simula chapter 1 hanggang dito sa bandang dulo ng chapter 2. Na kung saan ay sinasabi niya na ang buhay walang saysay. It is meaningless. Pero dinugtong niya dito sa bandang dulo Meaningless lang yan kung wala ang Diyos sa kalagitnaan ng buhay mo. Kaya kung tayo po ay dumating na sa puntong kinikilala natin na ang anumang tinataglay natin ay mula sa Diyos at tayo ay mga stewards lamang o mga tagapangasiwa niya lamang, sa gayon, ang sabi ni Solomon, matatamasa mo at masisiyahan ka dito sa mga biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos. Maliit man to o malaki. Sinabi ni Solomon na ang kayamanan ay mula sa Diyos. At siya rin ang nagbigay sa atin at nagbigay daan sa atin upang matamasa ang bunga ng ating pagpapagal. Ito ay kaloob ng Diyos. At kung babalikan natin yung verse 26, yung second part of it, ang sabi rito, ngunit sa makasalanan ay ibinibigay niya ang gawain ng pagtitipon at pagbubunton upang maibigay sa kanya na kinalulugdan ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Now, si Solomon, binaling na niya yung kanyang atensyon dito sa makasalanan. Doon sa mga taong namumuhay hiwalay sa grasya ng Diyos. To those whose only goal in life is to store up treasures on earth and to just eat, drink, and be merry. Kasama na siguro doon yung mga taong kumita ng bilyong-bilyon doon sa flood control projects na ghost projects. Ang sabi rito nung mga ngaral, sabi niya, itong mga taong ito daw, ang trabaho lang nila ay mangalap, kolektahin yung kayamanan na makukuha nila at pagkatapos daw ay ibibigay ito sa kanino? Doon sa mga taong hinirang ng Diyos. Ang gusto lang ipakita dito ni Solomon, lalo na doon sa mga taong hangal, ang sabi ni Solomon, walang kabuluhan yang ginagawa ninyo. Sige, maglikom pa kayo ng maglikom ng maraming salapi. Walang kakahinatnan yun. At the end of the day, ang sabi ng Diyos, mapupunta rin yan dun sa kanyang mga hinirang. Actually, may binanggit kanina si Kuya Ben Famorca, pero wala na akong oras pala ilagay. Makikita daw yan sa Proverbs chapter 13. If you have time, you can go there and look at it. Pero naalala niyo ba yung sinabi ni Jesus na sabi niya, whatever it is that you gain here, anong kwenta nun kung hihilingin ng Diyos yung kaluluwa mo sa oras na ito? Naalala niyo yun? Makikita natin yan sa Lucas chapter 12. Verse 19 to 21. Ang sabi rito, at sasabihin ko sa aking kaluluwa,
Marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Mga kapatid, kung mayroong sino man na dapat nating pagkatiwalaan o paniwalaan na magtuturo sa atin tungkol sa yung vanities of this life o yung kawalang kabuluhan ng buhay na ito, yan ay walang iba kundi si Solomon mismo. Bakit? Hindi lang dun sa mga naranasan niya, kundi alam natin na yung kanyang karunungan ay galing kanino. Ito ay galing sa Diyos. Kaya walang sino man ang makakapantay sa kanyang kaalaman at pangunawa sa kawalang kabuluhan ng buhay na ito kapag ikaw ay hiwalay sa Diyos. Mga minamahal, ito yung magiging continuing theme, no? Yung tema na ating pagdadaanan dito sa pag-aaral natin sa aklat ng Ecclesiastes. Na ang buhay na walang Diyos sa ating buhay, ito raw ay walang kabuluhan. Ano man ang ginagawa natin sa ating buhay, maging sa kayamanan man o maging sa ating kalusugan, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan maliban sa grasya ng Diyos sa atin. At bukod pa riyan ay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sinasabi nga ng banal na kasulatan, binabanggit dito na maraming patibong ang buhay na ito. Maraming traps, no? Maraming tama, no? Patibong, no? Yung trap sa buhay na ito. Yung ilan sa atin, susubukan natin na makahanap ng kagalakan at kasiyahan sa pamamagitan ng pera, mga ari-arian. Ang ilan naman ay sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman. At ang iba naman ay sa mga makamundong relasyon na alam naman nating lahat na hindi tatagal ito kundi hanggang sa pagtapos lang ng buhay natin dito. No? And beyond that, tapos na yun. Kasi para sa ating mga Kristiyano, pag dating natin doon, lahat tayo magkakapatid. Di ba? At alam po ninyo mga kapatid ko, kung ihahambing natin ito sa kawalang hanggan o sa eternity, bukod sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, wala nang ibang mas hahalaga pa, kundi yun lamang. Yung ugnayan natin sa ating dakilang tagapagligtas. Kung wala kang relasyon sa Kanya, ikaw ay kaawa-awa. Lahat ng ginagawa mo dito sa mundong ito, lahat ng pinanghahawakan mo sa mundong ito, lahat yan ay walang saysay, walang kabuluhan. Magtatapos po tayo dito sa Marcos chapter 8, verse 34 to 38. Anong sabi rito? Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila ay sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maliligtas iyon. Sapagkat ano ang mapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay. Sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalun niya at makasalanang salinlahing ito ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao. Pagdating niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga katotohanan na aming narinig mula sa inyong banal na kasulatan.
Sana po itong mga katotohanan na ito ay hindi lamang manatili sa aming isip, kundi ito ay dumaloy sa aming mga puso at aming maisabuhay. Naway ang aming buhay ay tunay nga na maging refleksyon ni Jesus sa mga taong nakakita sa amin. At hindi lamang yun, yung mga salitang nagmumutawi sa aming mga bibig, sana ay ang ebanghelyo mismo ni Kristo Jesus. Upang ito ay aming maipalaganap, upang maraming mga naliligaw pa ay pwedeng maligtas. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang buhay ay sapat na upang isabuhay ang layunin ng Diyos. Ngunit ito ay masyadong maikli upang magaksaya ng isang sandali. Ang humanap ng pangmatagalang bahagi sa pag-ibig ni Kristo at sa mga pagpapalang ibinibigay nito ay ang tanging paraan tungo sa tunay na kasiyasiyang maging kasalukuyang mundong ito. Tayo po ay tumayo para sa ating huling awitin. I will glory in my Redeemer, whose priceless blood has ransomed me. Mine was the sin that drove the bitter nails and hung him on that judgment tree. I will glory in my Redeemer, who crushed the power of sin and death. My only Savior before the holy judge, the Lamb who is my righteousness, the Lamb who is my righteousness. I will glory in my Redeemer, my life He bought, my love He owns. I have no longing for another. I'm satisfied in Him alone. I will glory in my Redeemer, His faithfulness, my standing place. Though foes are mighty and rush upon me, my feet are firm, held by His grace. My feet are firm, held by His grace. I will glory in my Redeemer, who carries me on eagle's wings. He crowns my life with loving kindness. His triumph song I will sing. I will glory in my Redeemer, who waits for me at gates of gold. And when He calls me, it will be paradise, His face forever to behold, His face forever to behold. I will glory in my Redeemer, in my Redeemer. May mga announcements lang tayo bago tayo pumunta sa benediction.
Una po ay magbabalik na yung ating pag-aaral sa PDF 242. No? This coming Thursday, January 29, alas 7 ng gabi, dito po. At mag-umpisa tayo ng bagong serye. Ang title ay Origins, the Study of Genesis 1. At tapos dyan, yung susunod naman ay ang Golden Ladies Bible Study. So magbabalik na rin ito, magre-resume sa susunod na, sa darating na Biyernes, tama ba? No, January 30, alauna ng hapon, dito rin po sa GFC Center. And what's next? Itong members assembly natin. Gagawin natin ito next Sunday, February 1, no, alas 3:30 ng hapon. Basta right after our Tagalog service. So yung mga members, nung in-interview namin kayo ng mga elders, you committed na you will be here tuwing meron tayong members assembly. So we expect you to be here next Sunday, February 1. And what else? And also yung Women of Grace, 2 sessions, no? Na gagawin ito, una sa February 7 and then the next one is February 21. No, it's about Christian apologetics on Roman Catholicism. Okay? Pero ito ay open lang para sa mga members. Okay? For members only. And yun na lang ba? O meron pa? Okay. So ito po yung ating benediction passage sa unang Tesalonica chapter 5 verse 23 to 24. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayong lahat